Magandang gabi mga kapamuso sa lahat po ng mga kasama natin dito sa prayer meeting. Nakakapanibago lang para akong kakanta pero hindi po ako kakanta, no? Mag-share po ako ng devotion. Yan. So last week, kung maalala natin, ang ating devotion ay pinamagatang generational grace. Kung maalala natin, ang bida po doon, syempre si Rahab, kung paano siya ay ginamit ng Diyos at ang talagang biyaya ng Diyos ay talagang ibinuhos sa kanya. Hindi lamang siya iniligtas, kundi naging instrumento pa siya para pagpalain tayo, kahit tayo. Kasi si Lord Jesus Christ ay nanggaling sa kanya. So ngayon naman, dugtungan naman natin yung generational. Pero palitan lang natin yung grace. At ngayon, basahin po natin sa mga kasama ko. 1, 2, 3, go! Yan, generational love. Ano kaya ibig sabihin ng generational love? So mamaya, alam ko may idea na kayo, pero basahin muna natin yung Bible verse. Makikita natin sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Nasa Deuteronomy chapter 5 din ito. Ito ay pangalawang utos sa 10 Commandments. Okay? Verse 4. 1, 2, 3, go. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat alam po namin na kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Diyos na ang pag-ibig ay hindi ho namin kayang sukatin. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay umaabot sa libu-libong salinlahi, Panginoon. Kaya itong generational love, Panginoon, umabot po sa amin, Panginoon. Bless us, Lord God, as we learn, Lord God, from your word. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, magbigay lang muna tayo ng tatlong bagay, yung tatlong mahalagang insights patungkol po dito. Again, so background po nito, this is a 10 commandment. Part ito ng 10 commandment. Ito po yung commandment number 2. So ano po yung tatlong bagay po muna na matututunan natin dito sa Bible verse na ito na mahalaga po na ma-apply din natin kung ano yung hinihingi nitong lesson na ito. Number 1, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yes, ang pagsamba po ay nararapat lamang sa Diyos. Alam na natin yan. Sigad lang dapat yung i-worship natin. Pero basahin muna natin. Babasahin ko na lang po yung verse 4. Sabi dito, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ito yung madalas na nagiging nakakaligtaan natin yung pinakamahalaga dito. Hindi ho masamang gumawa ng imahen. Kasi kung masama gumawa ng imahen, may kasalanan na po ang katha. Kasi gumagawa tayo ng mga images Gumagawa tayo ng mga, yung minsan, di ba, meron tayong Santa Claus tsaka yung Jesus Christ, yung parang minsan nakatabi dyan, nakala ko multo Yung pala kasi si Jesus pala, yung imahen ni Jesus Christ. So ang paggawa ng imahen, hindi siya itself kasalanan. Ano yung kasalanan? Yung nasa dulo. Upang sambahin. Kapag yung image ay naging object of worship siya. Yun yung kasalanan na yun yung makukumit natin. At dito po, tayo sa Angono, at tayo mismo sa JSOCC, tinawag tayo, meron tayong katha, kung saan we like to present the gospel, si Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng arts. Kasi baka isipin natin, ay, nagdodrawing nagdodrawing siya ng Jesus. Hindi siya itself kasalanan. Kasi larawan yan Bagamat hindi natin alam hindi natin alam ang exactly itsura ni Lord Jesus Christ. Pero nilalarawan mo, gusto mo siyang ilarawan, ito si Jesus Christ, parang meron ka lang visual representation. But the moment na lumuhod ka sa larawan na yan, doon nagkakatalo. Malinaw po ba? So, doon nagkakatalo kasi dapat nating malaman yung kaibahan ng arts and worship. Yung worship, kung saan nananalangin ka na sa Kanya. Pag yung ginawa, nag-drawing si Tinay, di ba? Siya lang yung artist sa atin. Meron pa bang artist dito? Kasi puro kaartihan lang Pero siya, artist talaga, no? Artist din yata si Chan Chan.
Yan. Pag nag-drawing kayo ng mukha ni Jesus Christ, bagamat di natin alam yung kanyang itsura, pag nanalangin ka na sa Kanya. Pag sinamba mo na siya, yun na yung kasalanan. Okay? So si Lord Jesus Christ, ang tinuturo sa atin dito, wala na dapat ibang sambahin, kundi ang Diyos lamang natin. Sa katunayan, merong ang ginawa, di ba, nung panahon nila, yung ang tawag doon, yung ahas. Di ba yung tinuklaw-tuklaw yung mga Israelita, tapos sabi, gumawa ka ng tansong ahas. Pag tumingin sila doon, hindi sila mamamatay ng tuklaw. Dumating yung panahon na lumipas yung hundreds of years, yung mga tao, sinamba na. Yung yung ginawa na yon, yung tansong ahas. Kaya winasak siya. Kasi naging object of worship. Makita natin, ang Diyos mismo nag-utos, gumawa ka ng ganyan. Pero nung naging object of worship na siya, dun na pinasira. So tatandaan natin, ang lesson lang po dito, ang pagsamba po ay nararapat lamang sa Diyos lamang. Para sa Diyos lamang ang pagsamba. Okay, yun po yung lesson number 1 na matututunan natin dito. And number 2, 1, 2, 3, go. Ang kasalanan ay wag nang... Ito po yung nakakalungkot, Ang dami natin pwedeng ipamana, di ba? Tayong mga mahihirap, syempre, kadalasan utang, Ito, ipamana, kay Aling Bebang, papamana ko, mayroon tayong 1,000 pesos na utang sa tindahan. O kaya minsan naman, sakit. Diabetic ako. Malamang diabetic ka rin. Minsan mga dami natin ipapamana, Pero ang nakakalungkot na ipapamana, yung kasalanan. Which is, totoo po yan. Di ba sabi ng commercial nung 90s, ang nakikita ng anak sa magulang ay ginagaya ng bata. So, pwede pa lang ipamana. Whether sinasadya mo siya or hindi. Pero dito, malinaw po na ang kasalanan ay maaari po palang ipamana, whether directly or indirectly. Kaya nga, di ba yung mga, minsan, pag sindikato yung tatay, minsan nagiging sindikato dun yung anak eh. Kung corrupt na politician yung tatay, nagiging corrupt na politician din yung anak. Siguro naman, hindi naman sana lahat. Pero siya yung nagiging norm kasi yun yung kinalakihan mo eh. At dito ho, sa Biblia, makita natin dito sa verse na binasa natin. Sabi po dito sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang Diyos po natin ay seloso. Merong humaling pagkaseloso, Ang maling pagiging seloso, hindi mo naman siya boyfriend, hindi mo naman siya girlfriend, nagsiselos ka, wala kang karapatan. Diba? Merong ang classmate nun eh. Ay, hindi pala classmate, schoolmate sa Anahasa. Pumasok dun sa nagsiselos eh kasi mayroon naliligaw dun sa babae. Binanatan yung lalaki, ba't mo nililigawan yan? Hindi naman sila, di ba? Ba't ka nagsiselos, hindi naman kayo. Si Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon, may karapatan siya magselos. Bakit po? Kasi namatay lang naman si Jesus para sa atin. Minahal lang naman tayo ni Jesus. So may karapatan siya na magselos kasi ibinigay niya yung buong buo para sa atin. Okay? Kung ikaw, wala ka namang ambag sa buhay niya, ba't ka magsiselos? Sakit sa ulo pa. Diba? Si Lord Jesus Christ, hindi lamang ambag, He is our life. Okay? So magkalinawan tayo dun sa punto ng selos. Tutuloy ko yung pagbasa. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Mamaya lilinawin natin to kung ano ibig sabihin na ito, Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa anak. Ibig sabihin ba nito pag yung kasalanan ng tatay, ang anak magdurusa, hindi po ganun ang ibig sabihin niya. Kasi mamaya magbibigay tayo ng Bible verse. So para mas malaman natin, babasahin ko muna ibig sabihin ng generational sin. So kasi po ito madalas na ginagamit ito na generational curse daw. Pagka sinumpa ka, susumpain na rin yung susunod na generation. Pero actually, yung kasalanan kasi doon nagmumula yung sumpa talaga eh, So it's more on generational sin. Yung namamanang kasalanan kasi ginaya yung pamumuhay ng magulang. So pag sinabi nating generational sin, ay tumutukoy sa mga kasalanan o masasamang gawin na tila na ipasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, mula sa mga magulang papunta sa mga anak o apo. So kaya tayong mga tayong mga magulang or yung mga symbolical na magulang, ate, kuya, ganyan, may malaki pananagutan natin na yung mga nakababata sa atin, ng mga anak natin, gabayan natin ang ating sila patungo, papalapit sa Diyos. Kasi kung tayo namumuhay sa kasalanan, most likely, papunta rin. Ito nga yung yung nakakalungkot na sabi ng magulang sa anak, huwag mo kong gagayahin na anak ha. Ayokong mangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Huwag ka rin magyoyosi ha.
Sige, bili ka ng yosi dyan, pasindi na rin. Ganun. Di ba? Ayaw mo mangyari, yung nangyari sa'yo, ayaw mo mangyari sa anak mo, yung nangyari sa'yo, kaso nga lang, tinuturuan mo ba? Ikaw yung nagiging halimbawa niya, ikaw yung nagiging idol niya, kumbaga. Ikaw yung nagiging idolo niya. Ikaw yung gagayahin niya. So, responsibilidad po natin, mga nakakatanda, mga magulang, na magpakita ng mabuting halimbawa. Yung mga kasalanan, dapat hindi nakikita sa atin. Doon po yung tinutukoy na naipapasang kasalanan. Yung practice mo, nagagaya ng mas nakakabata sa atin, o ating anak, kaya siya nagiging generational sin. Kasi, parang ganito yan, yung tatay ng bubugbog. Di ba? Meron ganito yan eh. Tapos yung bata niya, nasaksiyan niya, yung nanay niya, binubugbog ng tatay niya. Sabi ng anak, hindi ko gagayahin si tatay. Pero, nung nagkaasawa na siya, nambubugbog na rin siya ng asawa. Hanggang sa nagiging is totoong nangyayari yan. Kahit sa C80 nung unang panahon, nangyayari yan eh. Kasi inabot ko yung C80, pero hindi naman ako hindi naman ako na torture or whatever. Kasi di ako pumapasok nun eh. Mahirap eh, nababad kami sa araw. So, yung mga officer, yung mga papasok na officer, parang pinapahirapan. So ngayon, pag naging officer na sila, pag may susunod na papasok, papahirapan nila. Yung nagigets nyo, kahit sa ROTC, nangyayari yan, yung mga hazing-hazing, yung nagiging generational, yung dapat matigil na. So yun po yung ibig sabihin nito. Hindi ho ibig sabihin dahil tatay mo siya at ikaw ang anak, paparusahan ka ng Diyos, hindi. Kaya ka lang naparusahan kasi pinagpatuloy mo yung kasalanan ng tatay mo. Okay? So sabi nga dito, papaliwanag ko pa, hindi ito ibig sabihin na mananagot ka sa kasalanan ng iyong magulang, kundi maaari mong maranasan ang epekto ng mga ginawa nila kung gagayahin mo. Sabi po dito sa Ezekiel chapter 18 verse 20, ang nagkakasala ang dapat mamatay. Ibig sabihin, siya yung dapat maparusahan. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama, at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. So binibigyan lang po natin ng linaw. Baka kasi ma-misinterpret natin itong verse na ito. So kapag nagpapatuloy yung kasalanan na ginawa ng magulang mo, pinagpatuloy mo, syempre yung galit at yung kaparusahan ng Diyos, ibabagsak niya pa rin sa'yo. Okay? So, saan ba natin pwedeng maikumpara yung generational sin? Halimbawa po, dito sa irresponsible mining. Pag magmimina ka, halimbawa ngayon, magsisimula kang kalbuhin ng bundok, hindi pa natin mararanasan yan. Magbilang ka na 10, 20 years. Generational. Yung epekto. Ngayon, di ko alam kung, I think, year 2000 pa lang, di ba, meron na dito sa Angono eh. Wala pa yatang year, alam ko, meron ng, dyan, nagmimina dyan. So, 20 years na yung pagmimina dito. Pero ngayon, mas nararamdaman na natin yung epekto. Ganon din po yung kasalanan, pag nagpapatuloy siya. Tapos, isa pa, yung tinatawag nating, yung first, second, and third hand smoke. Ano po ba yan? Halimbawa, yung mga nagyoyosi. Yung first hand, ako yung nagyoyosi, yung first hand smoke, yun yung sa akin. Diretso sa akin. Yung second hand smoke, yun yung nilalabas ko. Tapos lalanghapin nyo. So, ibig sabihin, hindi lang ako yung nagkakasakit, pati kayo. Ano naman yung third hand smoke? Yun naman, yung mga dumidikit na sa mga kortina, sa mga sopa, ang kadalasan nabibiktima dito, yung mga bata. Akala ng mga nagyoyosi, okay na to, nagyoyosi sila sa bahay. Pero meron tinatawag na third hand smoke na pati pala yung mga kasama mo sa bahay ay nagkakasakit dahil sa'yo. So, ganun din po yung kasalanan. Kapag hindi siya napuputol at ginagaya siya ng anak mo, magtutuloy-tuloy pa rin siya. At yung sumpa, kumbaga sabi nila generational curse, yung sumpa ng kasalanan or epekto ng kasalanan, mararanasan pa rin. Pero ito po yung good news. Good news po, ito po yung pangatlong na maganda po, no? Kung ang generational sin, kapag hindi siya tumigil, mararanasan ng maari ng mga apo mo, sabi, hanggang sa 4 na salinlahi. Ang ganda po nung pangako ng Diyos dito sa pangatlo, basahin natin. 1, 2, 3, go! Ibig ng Diyos ay ipinadarama niya sa libu-libong salinlahi. Grabe naman. Kung kanina, 4 generation lang eh. Ito naman, pag-ibig ng Diyos, libo-libo. Nagets nyo? 4 na henerasyon, sige, pagka hindi kayo tumigil, paparusahan ko yung hanggang kaapu-apuhan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay libu-libong sanlinlahi ipadarama. Paano yung mararanasan? Ito, meron pong condition yan eh. So, sabi po dito sa verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, may idea na tayo. Paano titigil yung generational sin?
Nandun sa dalawa. Meron mamaya na natin sabihin kung ano yung, kunwari di natin alam ano. Pero nabasa na natin yun. Ano. So, ang pag-ibig ng Diyos ay mas higit. Ang pag-ibig ng Diyos, napakalawak. Generational love. So ano po ba yung generational love? Sabi dito, ang generational love ay ang pag-ibig na tumatagos sa bawat salinlahi. Isang pagmamahal na hindi lang para sa ngayon, kundi ipinadarama sa mga anak, apo, at mga susunod pang lahi. Ito po, no, ina-analyze ko maigi. Kasi kung mapapansin natin, pag yung pastor o yung Kristiyano, no, yung mga na born again siya, mataas ang tsansa na yung mga kapamilya natin ay masama natin sa church. Kung gagawin lang din natin yung tungkulin natin, ibahagi natin yung ating tungkulin, ibabahagi yung ebanghelyo. Kaya yung pastor, mataas yung tsansa na yung kanyang mga anak ay mapalapit din sa Panginoon. Bagamat alaman natin, sa lahat ng mga pastor's family, nagkakaroon din talaga ng mga problema. Pero, makikita natin, yung blessing ng Lord, yung salvation ng Lord na ipapamana sa mga anak, hanggang sa mga susunod na generation. Isang halimbawa po dyan, yung sikat na evangelist, third generation na yata, si Graham. Billy Graham, Tapos ngayon na patay na si Billy Graham pero yung mga hanggang ngayon ipinagpapatuloy pa rin ng kanyang pangatlong salinlahi na yata, yung kanyang ministeryo. Ito po yung halimbawa ng generational love na yung pag-ibig ng Diyos, yung paggabay ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos, hindi lamang niya ipadadama sa nauna na kumilala, maging sa mga kanyang anak, apo, sa mga kaapu-apuhan. Pero merong tungkulin na dapat gawin, di ba? Kaya nga, ito po yung paano ho natin mararanasan yun. Yung tanong natin mamaya Pero tignan muna natin, isang magandang halimbawa po ng generational love, na ipinadama ni si David po, magandang halimbawa dito Sa 2 Samuel chapter 9 verse 1. Ano po yung story dito? Naging hari na siya, na-establish na yung kanyang kingship. Okay na siya, relax na siya. Pero sabi niya rito, minsan nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob or kindness, sabi sa English, alang-alang kay Jonathan. Kasi alam naman natin na si David at si Jonathan, mag-best friend sila. Mahal nila ang isa't isa. Actually, may nakachichismis pa nga, yung mga bakla daw sila. Hindi, talagang matindi yung pagmamahalan nila. At hindi natin pwedeng ikumpara to sa mga Pilipino. Kasi sa mga Middle Eastern countries, normal yung beso-beso sa mga lalaki. Alam nyo ba yun? Kahit yung mga hari ng UAE, hari ng Saudi, di ba? Si Nikola Jokic, di ba? Nagbe-beso-beso. Gawin kaya natin Chan, Kit, pwede ba Sunday? Beso-beso tayo mga boys. Siguro kikilabutan tayo kasi hindi natin kultura. Pero sa kanila, ganun, expressive sila kahit sa mga lalaki. Mahal kita, mahal kita. Dito, gawin mo sa kapwa lalaki, isipin ka, ano ba to? Parang may something to parang may chance. Pero sila po, very expressive sila sa love, even sa same-sex na gender nila. So ngayon, ito po yung halimbawa ng love, gustong ipadama. Wala na si Jonathan Namatay na maraming taon na lumipas. Pero sabi ni David, gusto kong ipadama yung pagmamahal ko kay Jonathan. Alang-alang kay Jonathan, baka meron pa siya. And true enough, natagpuan po si Mephibosheth na lumpo. Diba? So hindi siya makalakad. At ipinadama ni David yung pagmamahal niya. Bagamat wala na si Jonathan, ipinadama ni David yung pagmamahal doon kay Mephibosheth. That's the generational love. Kahit na wala ka na sa mundong ito, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, papadama niya pa rin sa mga anak mo, kaapu-apuhan mo. That's the assurance na meron tayo. Ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan. Kaya nga, ano po yung bilang application natin, meron tanong dito Yan. Ano ang pipiliin mo? Generational sin na magre-resulta sa generational curse o ang generational love of God na magre-resulta sa generational blessing? Na kahit na wala na tayo dito, mapayapa tayo pagpapalain yung mga anak ko. Bahala ka na, Lord. Kaya nga yung kanta natin kanina, ano yung, and your children, and your family, and your children, and their children, and their children. Diba yung mararanasan, ibubuhos pa rin ng Lord yung blessing and love. So kaya paano ho natin mararanasan yung generational love of God? Ibig sabihin, hindi na lamang tayo yung makakaramdam nito, kundi yung mga mahal natin sa buhay. Kasi maaring, syempre, tumatanda tayo. Kung wala namang something drastic na mangyari, tayong matatanda talaga, mauuna tayong mawala. Pero meron tayong assurance that
si Lord ang bahala sa kanila, na minamahal sila ni Lord. 4 na bagay po na dapat na gawin natin. Unang-una, personal na application natin. 1, 2, 3, go! Yan, yun po yung una nating matututunan. Nabasa na natin to kanina sa verse 5, si Lord po, deserve niya ang pagsamba. So dapat po, sambahin din natin si Lord. Okay? So, alam na natin to. Number 2, 1, 2, 3, go! Yan, ibigin po natin ang ating Panginoon ng buo nating puso. Ibig sabihin, kailangan po kasi yung pag-worship natin may element of love. Mas epektibo po yung pagsamba natin kung merong pag-ibig na pinapadama natin sa ating Panginoon. Yung sabi nga po, babasahin ko na lang ulit, hindi ko naman to binasa kanina, yung verse, sabi dito, ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin. Yun pala yun, ano? Kabaliktaran ng generational sin, ito yung mga taong hindi umiibig sa Diyos. So ngayon, yung generational love, para maranasan mo yung generational love of God, kailangan ibigin natin siya. Ibigin natin ang ating Panginoong Diyos. At yung pangatlo, syempre, 1, 2, 3, go. Yan. Doon pa rin sa verse 6, itutuloy ko lang. Sabi dito sa verse 6, at tumutupad sa aking mga kautusan. Hindi ho pwedeng paghiwalayin yung pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi po ni Lord Jesus Christ, di ba, sa John chapter 14, verse 21, ang umiibig sa akin ay sumusunod sa aking kautusan. Kaya nga may tanong si Lord sa Luke chapter 6, verse 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman sinusunod ang aking utos. Dalawa kasi ang pwedeng dalawang puwersa ang pwedeng magpasunod sa iyo. Una, takot. Pero dumarating yung panahon na nawawala ang takot. Pero yung takot, pag wala na yung tao, ang tanong, gagawin mo pa ba yung utos niya? Diba, takot ka sa boss mo, takot ka matanggal. Ang sipag-sipag mo magwalis. Ang sipag-sipag mong gumawa. Ang honest mo. Pero pag wala na yung boss mo, ang tanong, takot ka pa rin bang gumawa ng masama? Takot ka pa rin ba mag-corrupt? Pero pag mahal mo, diba, yung ginagawa mo, mahal mo ang iyong kapwa, gagawa ka ng tapat, integrity. Ganun din, kailangan mahalin natin si Lord kasi magre-resulta siya sa pagsunod. At pang-apat, ito yung kailangan napakahalaga po, no? Para yung generational love ay maranasan ng susunod na generation natin. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Turuan ang susunod na henerasyon na ibigin at sundin ang Diyos. Trabaho po natin yan. Ito po yung condition, kumbaga. Di ko alam kung tama yung salitang condition, but more on our tungkulin. More on, ito na yung part natin. Kasi kung makikita natin, yung unang 3 application natin, patungo sa Diyos. Diba? Sambahin natin si Lord, mahalin natin si Lord, sundin natin si Lord. Pero yung pang-apat na application natin, bumaba na tayo. At ganun din sa 10 utos Sa 10 utos, yung unang commandments patungkol lagi kay God. Relationship natin kay God. Pero pagdating sa pang-5 utos, hanggang pang-10, relationship na natin sa kapwa. Ano yung pang-5? Sabi, honor your father and your mother. Diba? Tapos wag ka na magdanakaw, wag kang papatay, wag kang sasaksi ng walang kabuluhan, tapos wag kong pag-iimbutan yung pag-aari. Yun yung susunod na mula pang-5 hanggang pang-10. Ganun din po dito sa pang-4 na application natin towards our kapwa na natin. Especially yung ating mga mahal sa buhay. Tayo pong mga Kristiyano na sa pamilya natin, tayo po yung numero 1 responsable sa kanila. Kahit na gaano po na minsan nag-e-effort tayo na inaabot natin sila, wag mo natin sila susukuan. Nakakalungkot, di ba, kung hindi tumutugon. Pero kung alam po natin na nagawa natin yung bahagi natin, ipagpasa Diyos po natin. Basta, wag lang ho tayo na mananahimik, wag lang ho tayo susuko sa kanila. Wag tayong magkikibit-balikat, ay pwede na yan. Mabait naman ako sa bahay, pinagpipray ko naman sila. Responsibility po natin. At kung kasama na po natin sila sa church, ganun pa rin. Tungkulin pa rin natin. Naturuan sila para pag sila naturuan natin sila, tuturuan naman nila yung kanilang mga anak.
Kaya yung generational love ng Diyos, mararanasan at mararanasan. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6, sisimulan ko dito sa verse 5. Ito na yung kanina yung ibigin mo, di ba? Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Di ba? Ito yung pangalawa natin kanina. Tapos sabi sa pang-anim, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Di ba? Ito na yung pagsunod na binanggit natin kanina sa pangatlo. At ito naman yung pang-apat, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, para maranasan natin yung generational love of God, gawin natin yung part natin. Mahal sila ng Lord Walang ano doon walang kondisyon ng pagmamahal ng Lord. Pero dapat nating ma-realize na tungkulin natin, naturuan natin yung ating mga anak, ating mga kapatid, ating mga pamilya natin. Turuan natin sila na ibigin ang Diyos, sundin ang Diyos. Pero ano yung magiging kailangan para maging epektibo yan? Tayo muna. Sumamba muna tayo kay Lord. Mahalin natin si Lord. Sundin natin si Lord. Para yung pang-apat, yung pagtuturo sa kanila, mas maging effective. At mas magandang maranasan po, di ba? Maramdaman natin yung generational love of God kaysa yung the curse of sin. Kaya yung binanggit natin kanina, yung apat na salinlahi, pwede pong maputol yun Di ba sabi ni Lord, sisingilin ko ang inyong kasalanan hanggang sa pang-apat na salinlahi. Pwede pong maputol yun. Kung yung kasalanan mapuputol na doon at yung next generation na yun, kikilala na kay Lord. Di ba? So tungkulin natin, kung mayroon tayong pamilya na hindi pa kumikilala kay Lord, putulin natin yung curse of sin. Sabi sa kanta, di ba? The curse of sin is broken. And we have liberty. The Son of God is risen. He's alive. So, doon, yung generational sin, mapuputol po yun. Sino po yung sikreto? Sino po yung makakaputol? Walang iba po, si Lord Jesus Christ. Pero gawin natin yung bahagi natin. Abutin natin yung pamilya natin. Kaya bilang conclusion natin, 1, 2, 3, go! Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon, walang hangganan, walang kondisyon. Ito ay umaabot sa libu-libong salinlahi. Sa ganang atin, suklian din natin ng nararapat na pagmamahal at pagsamba ang generational love ng Diyos sa atin. So yun, mahalin din natin. In conclusion, mahalin din po natin si Lord. Kasi ang pag-ibig po ng Diyos, alam natin, walang limitasyon. Ibig sabihin, hanggang dito lang yung love ko. Punong-puno na ako, galit na ako sa'yo. Wala akong ganun. Diba yung mga tao sa'yo punong-puno na ako sa'yo malapit ka sa akin. Pero ang pag-ibig po ng Diyos, wala siyang parang yung sa LTO na mayroong decibel meter. Lumagpas ka na sa kasalanan. Kahit gaano po yung background natin, ang pag-ibig ng Diyos walang limitasyon, and wala pong hangganan, walang border. Ano man yung lahi natin. So, kaya naway yung love ng Lord, ang aking panalangin, ang ating panalangin, ay hindi lamang po tayo makaranas, kundi yung susunod na generation pa natin, mga kapatid natin, mga anak natin, magiging anak natin, magiging apo natin, ang panalangin natin, yung generational love of God, maranasan nila. Kahit wala na tayo dito sa mundong ito. Tayo ay manalangin. Maraming salamat po, Lord God, sapagkat alam po namin ang katotohanan na kayo po ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na grabe po, dakila ang iyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, kagaya po ng itinuro ninyo sa amin dito sa Exodus chapter 20. Lord, yung mahalin po muna namin kayo, sambahin muna namin kayo, Panginoon. At Panginoong Diyos, sundin namin kayo, Panginoon. At pagkatapos doon, maituro namin sa aming mga anak, aming mga kapatid, mga kapwa namin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Nasa gayon, Panginoon, kung meron mang kasalanan na nananalaytay sa amin, Panginoon, mapuputol ito. The curse of sin will be broken because the Lord Jesus Christ has died and risen for us. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig mo. Lord, naway masuklian namin yung pag-ibig mo. Alam po namin hindi namin kayang pantayan ang pag-ibig mo. Pero tanggapin niyo po, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo. Sapagkat deserve mo, Panginoon, na mahalin. Deserve mo na sambahin, Panginoon. Lord, we offer our lives to you as our token of worship and love to you, Panginoon. Lord, bless us, Panginoon. Use us, Lord God, to teach the next generation
about your love, about your grace, and about salvation through our Lord Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.